So, hi guys, for today's video, may ituturo naman ako sa inyo kung paano magkabit ng snuddy. Ito yung inverter na 1 kilowatts. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot yung like and subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga video na ina-upload. So, start na tayo guys. So, ito yung first ano natin guys, ito yung button, yung on off niya ito. Tapos kung magche-change kayo ng ng parameters or kung anong i-set man niyo dito sa ano niya, ito yung pinindot niya, yung button niya. So dito ito yung para sa battery. So ito yung positive at saka ito yung negative. So dito natin ilalagay yung wire para sa battery. Tapos ito yung AC output. Dito tayo kukuha ng power. Dito tayo maglagay ng ng extension dito. So tapos may rin to, may remote port RS232. So ito yung para sa Meralco, yung AC input at saka AC output. So yung dito pwede ka kukuha ng output dito. Pareho din ito. Magkapareho din yung dalawa. Pwede ka kukuha dito, pwede din dito. Tapos yung AC input, ito yung para sa Meralco. Pwede kayo maglagay ng dito wire para sa Meralco. Example, pag may ilaw, automatic siya mag-transfer sa Meralco or Baselco. So pag namatay yung ilaw, automatic man siya mag-transfer sa battery. So ito yung kagandahan sa Snuddy. Kung gusto niyo gawin power bank yung yung battery, pwede niyo maglagay kayo ng wire dito para pag may ilaw, magcha-charge siya. So yung lalagyan natin ng battery para ma-open na natin yung mga kung paano siya i-set up. So ito yung wire natin guys. Kung mapapansin nyo, medyo maliit kasi pang testing lang natin to. Kasi may inverter na ako ginagamit, pero yung ito pang lang natin sa client ko to. So ito yung wire guys. So ilalagay natin to. Ito yung positive. So kung makita nyo, kung maglagay kayo, basahin nyo lang naman, may sulat naman dyan. So ilalagay natin first yung positive. Kuha lang ka ng screwdriver para mahigpitan nyo. Dito sa paglagay ng tamang higpit lang guys. So nalagay na natin yung niya, yung para sa battery. So ngayon maglagay tayo para dito sa ilaw or sa Meralco. So kung gagawa kayo kung maglagay ko ng wire, dapat yung may color coding. So kung makita nyo guys, ito yung AC input dito nyo ilagay. So makita nyo yung N is neutral, so yung L is live. So yung ilalagay natin sa sa N, yung ilagay natin dito sa N yung color black. So ilagay natin to. Tapos yung color white is sa live. So kung maglagay kayong para sa Meralco, dapat yung wire na ilalagay nyo yung may color coding siya, tulad ng ito. So ilalagay natin to. Tapos kuha lang ka ng screwdriver o sigpitan nyo. So ngayon guys, tapos na natin ilagay yung wire nya, yung para sa Meralco or Baselco. Yung dito kasi sa amin yung tawag ng Meralco is Baselco. So ito na siya. So kung makita nyo, ito 1, 2, para hindi kayo malito sa mga baguhan na gusto matuto. Yung N is sa color black, tapos yung L is sa color white. So
1, 2. So dito ka maglagay sa dalawa na to. So kung kuha kayo ng output niya dito, pwede din dito. Yung dalawa na to pwede din. Same lang siya sa output niya galing dito. Kung gusto niyo magdagdag ng mga extension. Yung ganun yung ano, same lang. Yung color black at saka yung color white. So yung dito wala na. So ngayon, tapos na natin ilalagay lahat ng wire. Ito na lang yung kulang kasi wala tayong extension ngayon. So ngayon try daw natin to i-open yung inverter. So ngayon guys, i-on na natin yung inverter. Ito na siya. So ito yung on off niya. I-long press niya lang para ma-open siya. So kung makita nyo, so, nasa mode 1 siya ngayon. So ito na siya guys. So ngayon, try natin isaksak sa ilaw sa Meralco yung ginawa natin na wire na kanina. Ito siya guys. Yung galing dito. So try natin kung lilipat ba siya. Sa mode 1, automatic siya lilipat. So kung makita nyo guys, may power na siya. So ibig sabihin na detect na yung yung power ng Meralco. So kung makita nyo, mag-charge na siya. So sa mode 1, ito. Kung gusto makita yung mode, ito pindutin nyo lang. So nasa mode 1 siya ngayon. Sa mode 1 is yung battery ay yung inverter. Pag example, nawala yung ilaw, automatic siya magta-transfer sa battery. So pag may ilaw na, automatic naman kukuha sa Meralco. So automatic transfer siya, wala yan interrupt. Hindi na mamatay ng mga mga electric pan natin o kahit anong isaksak niya dito sa inverter. Hindi yan namamatay. Automatic siya magta-transfer. So ngayon i-try natin tanggalin yung ilaw kung magta-transfer ba. Try natin tanggalin yung galing sa Meralco kung matanggal ba to. Kung hindi ba namamatay. So ngayon guys, try natin. So kung makita nyo, mag-transfer na siya battery. Ito yung sa mode 1. So isaksak natin ulit guys. So, hindi siya namamatay kahit isang segundo. So binalik ko na yung saksakan niya sa basel ko. So ito na siya. So kung gusto niyo maglipat ng mode, pero sa mga gusto matuto mag DIY diyan, okay naman yan kahit hindi niyo papalitan yung mga niya, yung mga setup niya, yung mga parameters. So, kahit sa akin, yung first ko binili, matagal ko rin to napalitan kasi hindi naman ako marunong. Pero sa habang tumatagal, wala naman pinanganak na marunong, matuto rin tayo. So dito sa pagset ng kung gusto nilipat ng mode, dito yung parang may kulay na diamond, i-long press niya lang. Ito yung function niya, long press lang para makita yung mode. Kung makita nyo, ibig siya magbiblink na siya, ibig sabihin pwede na kayo mag-change ng mode. So pinutin lang natin ulit. So magbiblink na siya. So ilagay natin sa mode 1. So long press lang hanggang makuha na yung mode 2. Ay sorry guys, long press. So long press ulit hanggang makuha yung mode 2. So makita nyo sa mode 2 na siya. So dito sa mode 2 is same lang man to sa mode 1. Kung namamatay yung ilaw, automatic naman siya magta-transfer doon sa battery. So kung may ilaw naman, or i-open niyo yung ilaw, automatic na siya magta-transfer. So ngayon i-try natin dito sa mode 2. So kung makita nyo, ilipat na siya sa battery. So ngayon i-try natin ulit ilagay yung battery. So meron na siya guys, automatic na siya sa battery. So ngayon try naman natin yung sa mode 3 kasi hanggang mode 3 to ito guys hanggang mode 3 siya. So try natin ilagay sa mode 3 kung anong function ng mode 3. Pero yung function ng mode 3 is pure solar lang yung ginagamit natin. Kahit isaksak pa natin to dito sa
hindi siya magta-transfer na sa battery lang talaga. So ngayon ita-try natin sa mode 3. So another long press lang. Long press lang to guys, yung parang may diamond. Ito long press lang. So lipat natin sa mode 3, long press. So kung makita nyo sa mode 3 na siya, so antayin mo natin to lilipat. So kung makita nyo guys, lilipat na siya. So kahit nakasaksak yung ano natin is kukuha pa rin siya sa battery. Ito yung para sa yung ginagamit ko pag solar lang talaga yung setup ko. Walang Meralco dito, walang Meralco. Sa mode 3 yung ginagamit ko, mode 3. So kahit nakasaksak pa yan, kahit may power pa yan dito, hindi yan magta-transfer na kasi nasa battery lang siya talaga kukuha ng power niya. So sa next natin is kung paano mag-setup ng parameters. Pero doon sa parameters, sa mga baguhan, hindi naman natin kailangan baguhan yung parameters niya kung hindi pa tayo marunong. Pero sa mga gusto talaga matuto, pwede niyo baguhin yung parameters niya. Pero sa akin, hindi ko kasi binabago yung pagbili ko ng Snadi kasi hindi naman ako marunong. So hinayaan ko lang hanggang nag-research ako tungkol dito kung paano sa i-change. So ngayon na-change ko na yung yung parameters ng Snadi ko. Yung ginagamit ko sa battery is LiPo4. So yung pang testing ko ngayon is yung battery, old battery ko na to, nasa 1 year na. Ito yung pang testing ko ng lead acid, kaya minsan nagbibip siya kasi sira na to eh. So ngayon dito on tayo sa kung paano mag-change ng parameters niya. So dito guys, sa pag-change ng parameters, ito. So kung nakasaksak to, tanggalin mo yung power niya. Ganun. Tanggalin mo yung power kung change tayo ng parameters. Tapos i-off nyo yung inverter. I-off nyo lang to para ma-change natin yung parameters niya. Ito guys, para ma-change natin yung parameters niya. Ito. So tatlong kamay yung dapat ginagamit dito. Ipagsabay nyo, i-press yung button niya. Ganun. Makita nyo magbi-blink na siya. Ibig sabihin pwede na tayo mag-set ng parameters. So ngayon para ma-set natin guys, kasi isaksak ko yung yung power niya galing Meralco kasi yung battery natin is nasisira na to. Hindi na siya tatagal. So ngayon bibigyan natin to ng power. So dito guys, kung makita nito, ito yung pataas. Ito. So ito sa B1 is 13.8. So ito para mapalitan to is yung AC niya, kung anong siya nagcha-charge, kung hanggang saan siya. So ito. So para mapalitan to, ito yung long press nyo lang, ganun. So kung makita nyo, napunta na siya doon doon na yung nagbi-blink. So para yung sa LiPo4 is ilagay natin is kung pataasin yung number ito. Makita nyo, tataas yung number niya. So sa LiPo4 is yung nilagay ko is 14.2 sa LiPo4. Ganun. Tapos para makabalik siya sa number niya, long press nyo lang to. Long press nyo lang para mapunta naman dito sa kabila. Kung makita nyo, ito na siya. So nasa 14.2 na siya. So yung next natin is sa B02. Ito yung B01, tapos B02 tayo. So dito tayo sa B02. Sa akin kasi yung ginagamit ko sa B02 is yung recovery niya. Yung nilalagay ko is 13 volt.
So ito hindi pa to napalitan kasi bago yung inverter na to. So ngayon papalitan natin to. Yung ginagamit ko sa LiPo 4 is long press nyo lang para mapunta doon sa kabila yung number nya. So ito na siya guys, ito na siya. So ngayon papalitan natin to. Yung sa akin kasi yung nilalagay ko bago ko to ginagamit yung ano sa recovery nya is nasa 13 volt. Pwede din 12.8. So pero sa akin lagay ko 13. 12.8. So long press lang. Nakadepende din sa inyo kung anong gusto niyo na recovery niyo. So yung next natin is B03. Ito sa B03. So dito sa B03, ito yung kung ilang volt siya nag-a-alarm. So ito 12.0. Ito yung kung nalolobat na yung battery, nag-a-alarm siya. Ito na siya. Hindi na yan titigil. Pero sa akin pag nag-alarm na kasi pinapatay ko talaga ng inverter is 12.5. Hindi ko na ginagamit yung LiPo 4 ko. So yung next natin is, pero pwede nito babaan 11 hanggang 11 volt. Pero sa akin hindi ko talaga ginagamit. Pag 12 volt pinapatay ko na yung inverter. So yung next natin guys is nasa BO4. So para mapalitan yung number nito, pag tandaan ito, ito lang yung para pataas at saka ito yung pababa. So pindutin lang to isang beses. Sa BO4 tayo. So kung kita nyo guys, ito yung cut off ng snuddy. Pero sa pagkakaalam ko sa snuddy hanggang 11 yung natato eh. Kasi yung sa akin hindi ko naman kasi pinaabot ng mga 11.5, hindi ko yan pinaabot. Hanggang 12.5 lang ako. Pinapatay ko na yung inverter ko. Hindi ko na ginagamit yung battery. So para malipat yun dito, tayo natin. So hanggang 11 volt lang talaga siya guys. So balik natin sa yung next natin. Ito yung cut off ng snuddy hanggang 11.5. So yung sa akin hindi ko naman yung pinaabot. Kung naabot ko na yung 12.5, pinapatay ko na yan. So para mabalik, long press lang. So yung next natin is yung B05. So pinuto lang sa number. Ito na siya guys. So ito yung nagdi-display kung nalalobat na yung battery. So kung gusto niyo palitan hanggang 12.0 yata to eh. Try natin ito palitan. So pataas lang natin yun. So ito yung nagdi-display kung nalalobat. Saan siya na guys, naputol yung video natin, nag full memory yung ano ko, yung cellphone ko. So dito guys, ito sa B05, ito yung display ng battery. So kung gusto niyo i-adjust nyo. So yung hanggang 12 volt yung yata to eh, 12.0. So yung next natin is para makapunta to dito, long press lang. Kasi yung sa akin kasi hindi ko naman yan pinaabot na ano na sa mga sa 12.0 yung hanggang yung sa akin lang kasi hanggang 12.5 pinapatay ko na. So next tayo sa 12.6. Ito yung full charge ng battery kung ilang volt yung gusto nyo. So para mapalitan to, puntahin lang natin doon. So lalagay lang natin ito sa tingnan natin kung hanggang saan. So hanggang dito lang siya guys. Kung nagcha-charge yung battery sa nakasaksak sa Meralco, yung full charge niya hanggang 13.5, hindi na maragdagan. Kahit hindi nyo pa yung tanggalin na buong magdamag, hanggang dyan lang talaga yan. So sa next natin is hanggang dyan lang, wala na, hanggang dito lang talaga guys yung ano, yung full charge niya pag sinaksak nyo ano, sa ilaw o sa Meralco, hanggang 13.5. so next natin, so dito, so ito B07, ano kaya ito, ito siguro yung ano, yung reset nya. Ito
Pero hindi naman to ginano natin. So pero kung gusto nyo mag-reset sa 0.7, so wala na yan. So kung gusto nyo i-save, pag i-save nyo siya, balik na natin sa B1. So pag i-save nyo, patayin nyo lang to para ma-save nya. Patayin nyo lang guys ito. Ganun. So ito na siya guys, tapos na natin i-set. So ngayon ita-try natin daw i-open kung na-save na ba yung ginawa natin kanina. So ngayon nasa mode 1 na siya. So okay na to, na-save na. Na-save na siya. So ngayon ito na siya, nasa mode 1 yung setup niya ngayon kasi gagamitin to para sa Meralco at solar. So ito na siya guys. Yung setup ko, kung makita nyo, ito yung LiPo4 150 AH LiPo4. So ito yung ano nya, tingnan nyo, una po talaga sa yung SRN. So ito yung switch para sa solar, saka ito para sa snadi. So ito yung snadi natin. So i-open natin. Kung makita nyo, nasa mode 1 siya ngayon. So ito yung switch para sa Meralco. Ito yung switch para sa Meralco kung gusto nyo magano, kung i-charge natin yung battery, kung ililipat natin sa sa Meralco. So try daw natin to. So ito na siya guys, na-detect na yung yung galing sa Meralco. So kung kita nyo, magta-transfer na siya. So try natin i-off yung switch, yung ito. Automatic na siya maglipat sa battery. So ito yung load nya, dito ako kukuha ng load. Pwede rin dito, ito yung ginamit natin kanina. Pwede kayo kukuha ng load dito. So ito yung extension nya, papunta dito. So ito yung mga load nya. Yung load nya is piso wifi. Ito yung mga load nya, piso wifi. At saka ito yung mga load nya. At saka ito Starlink. Ito naka-open to na 24/7. Wala tayong patayan. Tsaka isang M5 kasi may extend tayo na bendo doon sa kabila. So ito yung mga setup ko guys. So hanggang dito lang tayo guys. Kung may natutunan kayo, pakipindot yung like and subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga video na in-upload. Thank you for watching.